The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. At the sight of the crowds, Jesus' heart was moved with pity for them, because they were troubled and abandoned, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest." Then he summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits, to drive them out and to cure every disease and every illness. The names of the 12 apostles are these: first, Simon called Peter, and his brother Andrew; James the son of Zebedee, and his brother John; Philip and Bartholomew; Thomas and Matthew the tax collector; James the son of Alphaeus and Thaddeus; Simon from Cana; and Judas Iscariot, who betrayed him. Jesus sent out these 12 after instructing them thus: "Do not go into pagan territory or enter a Samaritan town. Go rather to the lost sheep of the house of Israel. As you go, make this proclamation: the kingdom of heaven is at hand. Cure the sick, raise the dead, cleanse lepers, drive out demons. Without cost you have received, without cost you are to give." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Nahabag ang Panginoong Hesus nung makita ang napakaraming tao na parang walang direksyon ang buhay. They were troubled and abandoned. Litong-lito, para naghahanap ng masusundan. At ikinumpara niya ang mga ito sa mga tupa na walang pastol. Nasaan ang pastol? Kuminsan, pag nakakita tayo ng mga taong nandyan lang palaboy-laboy o mga batang walang nag-aasikaso, ang unang tanong, nasaan ang mga magulang? Sino ang nag-aalaga? Bakit napabayaan? Ito rin ang tanong sa atin ngayon. Kadalasan tayo nagrereklamo. Bakit ganito nangyayari sa buhay, sa ating pamilya, sa ating lipunan, sa ating bansa? Nasaan ang mga taong inatasan na mamuno? Nasaan ang mga magulang na siyang magagabay sa mga anak? Nasaan ang pastol? Di ba tayo din ay inatasan ng Panginoon na maging mabuti sa bawat isa? Kaya nga't malakas ang utos ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Tinalaga niya ang 12 mga apostol upang mamuno, upang maging mabuting leader, upang maging mabuting halimbawa, upang maiparating o maipadama ang pagmamalasakit at pagmamahal ng Diyos. Sinabi sa 12, "Humayo kayo, ipalaganap, ipangaral ang mabuting balita. Marami kayong natanggap.
mula sa akin at ito iyong ibahagi sa iba. Di ba'y napakaganda ang hangarin ng ating Panginoong Hesus? Nagmamalasakit, nagmamahal, walang ibang hinangad kundi ang kabutihan. Ngunit, bakit marami pa ring hindi ka nais-nais na pangyayari ang nagaganap? Bakit marami pa ring naaapi? Marami pa ring nandyan lang, walang nagmamalasakit. Sapagkat hindi natin nagawa ang utos ni Jesus. Sa katauhan ng 12, sila ay naging tapat sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kahit sila ay nahirapan, kahit sila ay napahamak, nasaktan, ito ay kanilang hinarap. Ngunit sa sitwasyon ng bawat isa sa atin ngayon, wala tayong pakialam. Basta't okay lang tayo, bahala na ang iba. Basta't masaya ang aking pamilya at ligtas, bahala na kayo dyan. Alalahanin po natin, bilang mga binyagan, tayo ang kahalili ng mga apostol. Hindi natin pwedeng sabihin, bahala na sina father, sina sisters. Bahala na sila kung sino-sino nakaupo sa posisyon. Tayo ay mayroong responsibilidad. Sapagkat tayo din ang unang nagrereklamo pag ayaw natin ang ating nakikita sa ating kapaligiran. Wala rin tayo masisisi kundi ang ating sarili sapagkat tayo mismo ang may kagagawa nito. Bakit ba nagkakagulo-gulo ang isang pamilya? Sapagkat walang magandang nangyayaring halimbawa na ipinapakita sa loob ng tahanan. Bakit nagkakagulo-gulo ang ating lipunan, ang ating kapaligiran at kahit sa simbahan? Sapagkat walang magandang namumuno. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, magdasal kayo. Magdasal kayo na magkaroon ng magandang leader, ng matinong tao na pumarito sa halamanan sapagkat maraming problema, maraming dapat gagawin, ngunit walang umaako sa trabahong ito. Hanggat ganito ang ating disposisyon sa buhay, hanggat tayo palaging hugas kamay, walang magandang mangyayari sa ating buhay. Sundin natin ang halimbawa na pinakita ng mga apostol. Pakinggan natin ang utos ng ating Panginoong Hesus. Humayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita. Humayo kayo at maging saksi sa aking pagmamalasakit at pagmamahal sa inyong kapwa. Kapag ang hangarin ng bawat isa sa atin ay para sa kabutihan ng bawat isa, wala nang problema. Sapagkat walang mangyayaring masasama kapag ang ating hinahangad ay kabutihan ng bawat isa. Walang maghihirap, walang tatangis dahil sila'y inaapi kung ang bawat isa ay hinahangad ang kabutihan. Iyon ang utos ng ating Panginoon. Ipalaganap ninyo ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Huwag nating suluhin, huwag nating kimkimin. Tayo'y mga instrumento ng Panginoong Hesus. Tayo'y sinugo upang maging saksi, upang maging mabuting halimbawa.
Hilingin natin ang grasyang ito kapagkat mayroon tayong kakayanan upang maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Huwag nating bahiran ng kasamaan ang grasya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ito'y para sa kabutihan ng ating sarili, ng ating pamilya, at ng ating kapwa. Napakaganda ng ating sambayanang Kristiyano kung lahat ay nagtutulungan, kung lahat ay naging mabuti sa bawat isa. Nawa, ito ang ating magiging hamon na ating tatanggapin at ating pagsikapan paglabas natin ng simbahang ito.